laban kay Jinggoy Estrada. Ang detalye? Sana ng arrest warrant si Senator Jinggoy Estrada. Malaking tanong kung saan siya mananatili, kung kaparehas nga ba doon sa kulungan ni Senator Bong Revilla na ngayon na nananatili sa Payatas, Quezon City Jail. Dormitory para sa mga kalalakihan. Nako po, mabilis ang aksyon ng NBI tungkol dito sa mabilisan din na pagdakip kay Senador Jinggoy Estrada. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Grabe ho, napakabilis ng pangyayari, mga mahal kong taga-subaybay, dahil na-corner na ng NBI itong si Senador Jinggoy Estrada. Aba, ay magkikita na ho sa kulungan initong kanyang kakusa na si Bong Revilla. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Mainit-init pa mga kaibigan, ay matindi ito. Ay salute to you. Itong si Director Matibag, dahil ay mantakin nyo ho, kinorner na ho itong Senador Jinggoy Estrada. Ay tama lang, dahil kapag mayroon pong mga legal na proseso na sinusunod para arestuhin, ay hindi mo kayang pigilan ho itong si Director Matibag. O mga mahal kong taga-subaybay, mayroon pong latest update dito kay Senador Jinggoy Estrada. Marami ko pong ibibigay sa inyong latest update dito dahil napakabilis ng pangyayari, mga mahal kong taga-subaybay, para ho ito ay makorner ng NBI. Sino pa ang susunod dito? Ang balita kong susunod ay itong si alias Boydila Villamiba. Pakinggan po muna natin ito. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ng ibabagi ko po sa inyo, dahil ito importanteng mahalaga na malaman nyo po tungkol kay sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada. NBI! Talagang yan ang bilis ng action nyo. Ito po. Nako. National Bureau of Investigation naka-standby sa arrest warrant laban kay Jinggoy Estrada. Ang detalye? Nako, ayan na mga kaibigan ang sinasabi ko. National Bureau of Investigation naka-standby na sa warrant of arrest ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi po ito fake news, mga kaibigan. Mayroon po tayong batayan. Ito po, uulitin ko sa pangalawang pagkakataon, kaya't maliwanag ko dito, na corner na ng NBI itong si Senador Jinggoy Estrada para dalhin po diyan sa kulungan. Ito ba ay alam ko po, kakasama nito itong si dating Senador Bong Revilla, kaya nga pinagawa yung kulungan na yun para ho sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan, naka-reserve. Anak na katakot-takot, nakakahiya kayo. Magnanakaw ng pera ng taong bayan, senador. Grabe ito. National Bureau of Investigation naka-standby sa arrest warrant laban kay Jinggoy Estrada. Ang detalye? Bilis-bilis naman ni Director Melvin Matibag. Abay, kasasampa pala ang kaso Nakabang na agad. Nakabang na ang mga NBI agents. Tingnan tayo mga balitang yan. RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Kaya lakay, nag-standby na yung National Bureau of Investigation. Sakaling lumabas na yung arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada. Sa abot nito yung ginanong ng media, si NBI Director Melvin Matibag, kung meron ba at ano sa ng Bureau, sakaling ipa-arrest na ang senador. Ang sabi ng direktor dito ito na yung arrest warrant at saka ulat kinag-ugagan ng Hilary doon. Pakinggan natin ang direktor. May magiging papel sir yung NBI doon? Kung magiging natin yung warrant, paglubos yung warrant.
Doon pa rito, sinasuhan ng Ombudsman sa Estrada ng Flanders sa Sandigan Bayan dahil sa plato pulis ng Appeals Padala. Natatandaan, inatutaan siya ni dating DPWH Director Fernandez na tumanggap din ng mga feedback mula sa mga proyekto sa Petrol bagay na una ng pinagkulaan na ng senador. Samantala, ating kong karin yung Presiding Director Mabitar nang usahin natin kanina tungkol naman doon sa Manat Operation Bureau at ng PNP-CIDG sa 4 na lugar sa Pampanga para natin sa Ay, kay Batonesa ka natin talakayan ito si Bato. Ito mga kaibigan, mabilis po talaga ang arrest warrant. Ito po ang katibayan, mga mahal kong taga-subaybay. Kailan lalabas ang arrest warrant? Ito po, napakabilis. Oh, nako, shoutout po sa lahat. Oh, ito. Sabi mo nga, non-bailable ang plunder. Pero throwback Thursday tayo, bakit napalaya noon si Senador Jinggoy sa kanyang plunder case tungkol sa pork barrel scam? Posible bang mangyari rin ito sa kaso niya ngayon? Paps, rewind lang tayo ng konti, no? Itong kaso ni Estrada sa PDEP scam ay nagsimula noong 2014, no? Kauna yan. Nung lulubutan na yung mga basagwatan na pinangungunahan naman noon ng PDEP queen na tinagurian, no? Pork barrel queen na si Janet Napoles. Palaunan ay napawalang sala si Estrada dahil sa kakulangan umano ng ebidensya para yan doon sa kasong graft, no? Pero para doon sa kanyang bribery na kaso, na-convict siya, pero ngayon ay patuloy na dinidinig yung kaso, kaya hanggang sa ngayon, kapag lumalabas ng bansa itong si Senator Jinggoy Estrada, ay kinakailangan niyang magpaalam mismo dito sa Sandigan Bayan bago lumabas at pagkabalik niya mismo ng bansa. Tungkol naman doon, Paps J, sa tanong kung magiging kaparehas nga ba yung kapalaran o resulta ng kaso nito, ayan ang ating Pakinggan po natin mga kaibigan ito, wag po kayong alis. Kung kailan ilalabas po ang arrest warrant ni Senador Jinggoy Estrada. Napakabilis ho. Ito po ang katunayan. abangan, pero ikinahit naman ng Office of the Ombudsman na solid at immovable yung kanilang mga ebidensya. At actually, Papsli, yung sinasabi nga no, na 573 million pesos na umanong sistematikong inihatid at nakuha ni Estrada ay mas malaking halaga kumpara sa mga naunang amount ng pera na iniugnay nga kay Estrada before, 355 billion lang. And ngayon, 573 billion. So, kailangan nating abangan kung ano nga ba yung mga ebidensya ng Office of the Ombudsman para tuluyang iliin Ito na. Senator Jinggoy Estrada. Mga kaibigan, ito na. Arles, bakit nabanggit ang pangalan ng pumanaw na dating Yusek Maria Catalina Cabral? Hindi na siya pwedeng habulin pa? Tama ka dyan, Paps J, no? Actually, inamin naman ng Office of the Ombudsman na dismiss na. Kasunod na ho yan. Kaso nga, itong sinamayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito kasi si Cabral, Paps J, siya yung nandoon sa planning division ng DPWH at kasama ito, at least sa mga previous hearings ni Revilla, no, na dito daw mismo kasi kay Cabral pinadadaan yung mga proyekto ng mga proponent na pinalilista lamang nito at ikino-coordinate sa iba pang mga division, no? Pero dahil nga pumanaw na itong si Cabral, ayon sa ating revised penal code, ay hindi na siya pwede pang habulin. Ito. Arles, ngayon na isang pana ang kaso sa Sandigan Bayan. Kailan posibleng mailabas ang warrant of arrest kina Estrada at dating DPWH Kadari Bonoan? Paps J, so far, no, bago tayo pumunta dun sa warrant, na-raffle na itong kaso ni Senator Jinggoy Estrada, yung kanyang dalawang graft case, no? Yung unang graft case niya, kung saan si Estrada at si Bonoan, ang mga akusado, napunta yan sa second division ng Sandigan Bayan. And then yung isa pang graft case niya, na kung saan kasama niya si Bonoan at yung iba pang mga dating opisyal ng DPWH, ay napunta naman sa 5th division, kaparehas ng kanyang plunder na nasa 5th division din ng Sandigan Bayan. Ito na. Kasi kung titignan natin yung record ng Sandigan Bayan sa mga nauna na mga kasong isinampa dito, baka within 24 to 48 hours, no? Depende pa rin sa korte, syempre, kung paano sila tutugon dito, baka malabasan na ng arrest warrant sa Senator Jinggoy Estrada. Malaking tanong kung saan siya mananatili, kung kaparehas nga ba doon sa kulungan ni Senator Bong Revilla na ngayon ay nananatili sa Payatas, Quezon City Jail dormitory para sa mga kalalakihan. Okay, Arles, may iba pa ba? Ayan mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Within 24 hours or 48 hours ay pwede pong labasan ng arrest warrant itong Senador Jinggoy Estrada. Ay kahapon ho, isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Magto 24 hours na po, so posible ngayong araw o ilang oras lalabas ang arrest warrant ho. Kung magbabatay ho tayo dito ho sa balita na ito, ayan po ay probe na. Ganyan nga nangyari kay Bong Revilla. Within 24 and 48 hours so lumabas ang arrest warrant. Kaya't mga kaibigan, nandyan ho, naka-standby, na corner na ng NBI itong
si Senador Jinggoy Estrada. Hinihintay na lang po ang arrest warrant para nang sa gano'n maiservis sa kanya at ikulong, aristuhin, dalhin po diyan sa kulungan, sa nasabing kulungan kung saan po siya ikukulong. Kaibigan, isang like sa video na ito. Salamat po.